Isang pamilyar na pag-vibrate mula sa bulsa ng kanyang apron ang nagpabalik kay Althea sa kasalukuyan. Saglit siyang natigilan, hawak ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na latte. Nasa gitna siya ng cafe silangan, abala sa pag-aasikaso ng mga customer sa kasagsagan ng hapon. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang mahinang tunog ng isang jazz music ang bumabalot sa buong paligid. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, isang ngiting sanay na siyang ipakita sa lahat. "Here's your order, ma'am, sir. Enjoy your coffee." "Thank you," sagot ng babae, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Muling nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Mas mabilis, mas mapilit. Naramdaman ni Thea ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabilis niyang inilibot ang kanyang paningin. Walang sinumang nakatingin. Walang sinumang nakapapansin sa waitress na biglang pinagpawisan ang noo. Para sa lahat, siya si Thea, isang simpleng empleyado. Masipag, magalang at laging nakangiti. Ngunit sa likod ng uniforme at meeting iyon ay isang sikretong kayang sumira sa lahat. Isang sikretong kasalukuyang nag-vibrate sa kanyang bulsa. Nagpaalam siya saglit sa kanyang manager at nagmamadaling pumasok sa staff room. Nanginginig ang mga daliri niya habang kinukuha ang cellphone. Isang mensahe mula sa numerong nakasave bilang ELE. "Parking lot. Now. I miss you." 3 salita lang iyon, pero sapat na para guluhin ang buong sistema niya. Napapikit si Thea, isang halo ng kilig at kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Kilig dahil sa lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso. At kaba dahil ang pag-ibig na iyon ay isang apoy na kailangan niyang itago sa lahat. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam at mabilis na lumabas ng cafe. Ang malamig na hangin sa labas ay tila humampas sa kanyang pisngi. Doon, sa pinakadulong bahagi ng parking lot, nakaparada ang isang pamilyar na itim at mamahaling sasakyan. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay may kasamang pag-ingat. Nang makarating sa pinto, bumukas ito. Sumakay siya at agad na isinara. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang mundo. Ang amoy ng kape ay napalitan ng amoy ng mamahaling leader. Ang ingay ng cafe ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. At sa tabi niya, nakaupo ang dahilan ng lahat ng kanyang pagtatago. "Marco," mahinang bulong niya. Hindi sumagot si Marco Alcantara. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang batok ni Thea at dahan-dahan siyang inilapit para sa isang halik. Isang halik na puno ng pananabik na tila ba matagal silang hindi nagkita. Naramdaman ni Thea ang pagkawala ng lahat ng kanyang pangamba habang tinutugon niya ang bawat galaw ng mga labi nito. Dito, sa loob ng sasakyang ito, ligtas siya. Dito, sila lang dalawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Hinaplos ni Marco ang kanyang pisngi. "I'm sorry. Sobrang stressful lang sa office. I needed to see you." Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Thea. Ngunit kasabay niyon, may isang tanong na muling bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong pero laging pinipigilan ng takot. "Marco Lee." Panimula niya, ang boses ay nanginginig. "Ano ba talaga tayo?" Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Ang ngiti nito ay bahagyang nawala. Tumingin ito sa labas ng bintana, umiiwas sa kanyang mga mata. "Dea, kasi, pagod na akong magtago," halos pabulong na sabi niya. "Gusto kitang makasama nang hindi kailangang tumingin sa kaliwat kanan na baka may makakita. Gusto kong malaman kung seryoso ka ba talaga sa akin." Muling bumalik ang tingin ni Marco sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit. "Huwag muna natin isipin yan, okay? Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. You are the escape, Thea. Ikaw ang pahinga ko sa magulong mundo ko." Gusto sanang maniwala ni Thea. Gusto niyang magpakalunod sa tamis ng mga salitang iyon. Ngunit ang salitang i-escape at si pahinga ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Iyon lang ba siya? Isang takasan. Hindi na siya umimik. Tumango na lang siya at mumiti ng pilit. Ilang sandali pa silang nag-usap bago siya muling bumalik sa cafe, dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, ang pakiramdam na iyon ay lalong bumigat. Ang apartment na ito, isang maliit na espasyo na pinili niya para itago ang kanyang tunay na pagkatao, ay tila sumisikip sa bawat araw na lumilipas.
Habang naghahanda siya ng hapunan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, nakita niya ang pangalan, Papa. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Inayos niya ang kanyang sarili, huminga ng malalim, at sinagot ang tawag gamit ang isang masiglang boses na kabaligtaran ng kanyang nararamdaman. Pa! Kamusta po kayo? Anak, I'm okay. Ikaw ang kamusta? Kumain ka na ba? Ang boses ni Don Alejandro Ramirez sa kabilang linya ay malumanay, puno ng pagmamahal. Opo, Pa. Okay na okay po ako dito, pagsisinungaling niya. Medyo busy lang sa research project ko. Marami pong kailangang basahin. That's my girl. Magsabi ka lang kung kailangan mo ng kahit ano, ha? Opo, Pa. Salamat po. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Dea sa gilid ng kanyang kama. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang bigat ng kasinungalingan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang balikat. Hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang mabuhay ng ganito? Napatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumikislap sa dilim. Sa isang lugar dyan, nandoon si Marco sa kanyang marangyang mundo bilang CEO ng Alcantara Corporation. At sa ibang lugar naman, nandoon ang kanyang ama, si Don Alejandro, sa kanilang mansyon, isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. At siya, si Althea, ay nasa gitna, nakakulong sa isang maliit na apartment, sinusubukang pagdugtungin ang dalawang mundong hindi dapat magsalubong. Biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Papa, ulit. Nagtaka siya. Bihirang tumawag muli ang kanyang ama ng ganito kabilis. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello, Pa. Anak, sabi ng kanyang ama. Ngunit ngayon, iba na ang tono nito. Hindi na ito malambing. Ito ay seryoso, boses ng isang negosyante. May mahalaga akong sasabihin. Pakinggan mong mabuti. Napalunok si Dea. Ano po yon, Pa? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama sa kabilang linya, bago nito binitawan ang mga salitang gigimbal sa buong pagkatao niya. May isang malaking kumpanya na balak naming i-acquire. Matagal na itong nalulugi at kailangan ng tulong. Ang pangalan ng kumpanya ay Alcantara Corporation. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Dea. Ang cellphone ay halos mabitawan niya. Ang mga ilaw sa labas ng bintana ay tila naglaho. Tanging ang pangalan na iyon ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang hatol. Alcantara Corporation. Ang mundo ni Marco. Ang mundo ng kanyang ama. Nagsalubong na. Ang bigat ng korona ay hindi nararamdaman sa kumikinang nitong ginto, kundi sa lamig ng metal na dumadampi sa noo. Para kay Marco Alcantara, ang koronang iyon ay ang pangalan ng kanyang ama at ang kinabukasan ng Alcantara Corporation. At sa mga sandaling ito, ang bigat niyon ay halos bumaon sa kanyang bungo. Bangkarot? Iyan ang patutunguhan natin sa ilalim ng pamumuno mo, Marco. Ang boses ni R. Velasco, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, ay umalinggaw sa loob ng conference room. Ang bawat salita ay parang isang matulis na patalim. Nakatitig sa kanya ang 10 pares ng mga mata, puno ng pagdududa, galit at pagkadismaya. Pinanatili ni Marco ang isang kalmadong ekspresyon. Ang maskara ng isang siye, matatag, hindi natitinag, laging may kontrol. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang kanyang dugo. With all due respect, in Velasco, temporary setback is not bankruptcy. Temporary? Marco, 3 buwan na tayong sunod-sunod na nalulugi. Ang stock prices natin, bumagsak na sa pinakamababang antas sa kasaysayan ng kumpanya, sigaw ng isa pa. Ipinapahiya mo ang pangalan ng ama mo. Ang huling mga salita ay tumama ng husto. Napakuyom si Marco ng kanyang kamao sa ilalim ng lamesa, ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Huwag lang nilang idamay ang kanyang ama. Ang ama niyang nagtayo ng imperyong ito mula sa wala. Ang ama niyang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat. The meeting is adjourned, malamig na sabi ni Marco, tumatayo at hindi na hinintay pa ang kanilang mga reklamo. May gagawin pa akong mas mahalaga kaysa sa pakinggan ang mga walang basehang akusasyon niyo. Naglakad siya palabas ng conference room, ang bawat hakbang ay may bigat. Naramdaman niya ang mga tingin na nakasunod sa kanya, mga tinging mapanghusga. Pagpasok niya sa kanyang opisina, agad niyang isinara ang pinto at isinandal ang likod dito. Napapikit siya ng mariin. Ang malawak at marangyang opisina, na may tanawin ng buong syudad, ay tila isang malamig na hawla.
Dito, sa tuktok ng Alcantara Tower, nag-isa siya. Huminga siya ng malalim at niluwagan ang kurbata sa kanyang leg. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Ang litrato ng kanyang ama, nakangiti, noong kasagsagan ng tagumpay ng Alcantara Corporation. Patawad pa, halos pabulong na sabi niya sa katahimikan. Sinusubukan ko. Talagang sinusubukan ko. Naupo siya sa kanyang leather na upuan, pakiramdam niya'y pasan niya ang buong mundo. Ginawa na niya ang lahat, nakipag-usap sa mga bangko, naghanap ng mga bagong investor, nagbawas ng gastos, pero lahat ay walang nangyari. Tila isang barkong unti-unting lumulubog ang kanyang minana, at siya ang kapitan na walang magawa kundi panoorin ito. Maya-maya, may kumatok sa pinto bago ito bumukas. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant at kaibigan, si Leo. Boss, masamang balita, sabi ni Leo, may hawak na folder. Tumanggi na rin ang huli nating inaasahang investor. Sabi nila, masyado na raw delikado. Hindi na nagulat si Marco. Parang isa na lang itong karagdagang sampal sa mukha niyang manhid na sa sakit. So, that's it? Wala na? Nag-aalangang tumingin si Leo sa kanya. Actually may isa pa. Tinaas ni Marco ang kanyang tingin, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Sino? Ramirez Group, sagot ni Leo. Ang grupo ni Don Alejandro Ramirez. Natigilan si Marco. Don Alejandro Ramirez. Ang pangalan ay parang isang alamat sa mundo ng pagnenegosyo. Isang taong halos hindi nagpapakita sa publiko pero hawak ang ilan sa mga pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Isang pating sa karagatan ng mga isda. Si Don Alejandro, tanong ni Marco, hindi makapaniwala. Bakit ngayon? Bakit tayo? Hindi ko alam, boss. Pero sila na lang ang natitirang pag-asa natin. Sila lang ang may kakayahang iligtas ang Alcantara Corporation. Iniwan ni Leo ang folder sa mesa ni Marco at tahimik na lumabas. Tinitigan ni Marco ang pangalan sa folder, Ramirez Group. Pag-asa. Isang salitang matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang kaba. Ano ang kapalit ng tulong mula sa isang taong tulad ni Don Alejandro? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, kinuha niya ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa huling mensahe na natanggap niya kaninang hapon. Isang simpleng ingat ka mula kay Dea. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Si Dea. Ang kanyang pahinga. Ang kanyang pagtakas mula sa lahat ng ito. Ang simple at masayahing waitress na nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. Ang kanyang sikreto. Ngunit ang ngiti ay agad ding napalitan ng isang kunot sa noo. Hinilamos niya ang kanyang mukha. Paano niya ipapaliwanag kay Dea ang lahat ng ito? Paano niya sasabihin na ang lalaking kahalikan niya sa loob ng isang mamahaling sasakyan ay isang bigong na malapit nang mawalan ng lahat? At paano kung malaman ng lahat ang tungkol sa kanila? Siya, ang CEO ng Alcantara Corp at si Dea, isang waitress. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong tulad ni Eve Velasco? Gagamitin nila yon laban sa kanya. Sasabihin nilang isa na naman itong patunay ng kanyang kawalan ng matinong pag-isip. Napabuntong hininga siya. Ang pag-ibig, para sa isang tulad niya, ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa ngayon. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses iyon ng kanyang sekretarya. Sir, may tawag po para sa inyo. Mula sa opisina ni Don Alejandro Ramirez. Agad na napaupo ng tuwid si Marco. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. I put it through. Ilang sandali ng katahimikan bago isang profesional na boses ang narinig niya. Lel Alcantara. This is the office of Don Alejandro Ramirez. The Don would like to request in meeting with you. Of course. Kailan at saan, halos hindi makapaghintay na sagot ni Marco. Ito na yon. Ang sagot sa kanyang mga problema. He will meet you tomorrow for lunch. But he has one condition, sabi ng boses sa kabilang linya. Any condition? I'll take it, mabilis na sabi ni Marco. Don Alejandro wants to meet you alone. No lawyers, no assistants. Just the two of you. Natigilan si Marco. Mag-isa. Isang hindi pangkaraniwang hiling sa isang business meeting. Isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib, ngunit agad itong natabunan ng pag-asa. Kahit ano.
Gagawin niya ang kahit ano para mailigtas ang pamana ng kanyang ama. Understood, matatag na sagot ni Marco. It will be just me. Pagkababa ng telepono, napasandal si Marco sa kanyang upuan. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ngayon, ito ay isang ngiti ng determinasyon. May pag-asa pa. Alcantara Corporation. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Dea. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na apartment, hawak pa rin ang cellphone sa kanyang tainga, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad na. Anak? Nandyan ka pa ba? Tanong ng boses ng kanyang ama sa kabilang linya, nababahiran ng pag-aalala. Paani? Nabasag ang boses ni Dea. Napilitan siyang umupo sa gilid ng kama dahil pakiramdam niya'y bibigay ang kanyang mga tuhod. Sigurado po ba kayo? Anak. Matagal na naming pinag-aralan ang kumpanyang iyan. Malaki ang potensyal, pero kailangan lang ng tamang pamamahala at, higit sa lahat, ng malaking kapital, paliwanag ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging kalmado at mapagpasya. Ito na ang tamang panahon para pumasok. Hindi makapagsalita si Dea. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang mga pako na lalong nagbaon sa kanya sa kinatatayuan. Ang Alcantara Corporation ay hindi lang isang pangalan sa stock market para sa kanya. Iyon ang mundo ni Marco. Ang kaharian niya. Ang koronang pinipilit niyang isalba. At ngayon, ang kanyang ama, ang kanyang mapagmahal na ama na walang kaalam-alam, ang magiging kabalyero na sasagip dito. Isang nakakabaliw na kabalintunaan. Pa, baka po pwedeng pag-isipan niyo muna, pakiusap niya, sinusubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Marami namang ibang kumpanya dyan. Di ba ka masyadong delikado yan? Althea, desidido na ako, matatag na sabi ng kanyang ama. Bukas na bukas, makikipagkita ako sa nila. Aayusin ko na ang lahat. Bukas. Agad-agad. Isang alon ng pagkasuklam sa sarili ang bumalot kay Dea. Bakit niya hinayaang umabot sa ganito? Bakit siya nagtago? Bakit siya nagsinungaling? Kung naging tapat lang siya mula sa simula, marahil ay naiwasan niya ang bangungot na ito. Sige po, pa. Kayo po ang bahala, wala sa sariling sagot niya, alam na wala na siyang magagawa. Pagkababa ng tawag, ibinagsak niya ang cellphone sa kama. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Kailangan niyang makausap si Marco. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Ngayon na. Pero paano? Paano niya sisimulan? Hi, Marco. Ako nga pala si Althea, ang anak ng investor na sasagip sa kumpanya mo. Sorry ha, nakalimutan kong sabihin. Tiyak na magagalit ito. Tiyak na iisipin nitong niloko niya ito, na isa siyang espiya. O mas malala pa, na isa siyang oportunista na naghintay lang ng tamang pagkakataon. Ang tiwalang sinubukan nilang buuin ay guguho sa isang iglap. At ang kanilang pag-ibig. Kung mayroon man talagang pag-ibig. Ang mga salita ni Marco kanina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. You are no escape. Ikaw ang pahinga ko, Pahinga. Isang pansamantalang lunas sa magulong mundo niya. Hindi isang kasama sa buhay. Habang nag-iisip siya, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Isang pamilyar na pakiramdam na nararanasan na niya nitong mga nakaraang araw. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang pagkahilo ay sinundan ng isang alon ng pagduduwal. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa banyo at sumuka. Pagkatapos, nanghihinang napasandal siya sa pader. Malamig ang mga baldosa sa kanyang likod, ngunit mas malamig ang takot na gumagapang sa kanyang sistema. Kinapa niya ang kalendaryo sa kanyang isipan. Kailan na ba ang huli niyang? Napasinghap siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi. Hindi pwede. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahalungkat ang kanyang bag na saan na yon. Ang resibo mula sa huling grocery niya. Nahanap niya ito, gusot-gusot. Tiningnan niya ang petsa. Halos isang buwan na ang nakalipas mula nang bumili siya ng sanitary napkins. At hanggang ngayon, hindi pa niya ito nagagamit. Isang bagong uri ng takot, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa pagsasanib ng dalawang kumpanya, ang biglang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Ito na ba ang parusa sa lahat ng kanyang kasinungalingan? Hindi siya mapakali. Kailangan niyang makausap si Marco. Ngunit ang telepono nito ay hindi matawagan.
Marahil ay nasa isang mahalagang meeting ito, sinusubukang isalba ang kumpanya na hindi nito alam ay mayroon ng tagapagligtas. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama para subukang pigilan ito muli, ngunit hindi rin ito sumasagot. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang maliit na bangka sa gitna ng isang paparating na bagyo at wala siyang masagwan. Napasalampak siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Dalawang mundo. Dalawang sikreto. Ang isa ay tungkol sa kanyang pagkatao. Ang isa ay tungkol sa isang buhay na posibleng nabubuo na sa loob niya. Alin ang mas nakakatakot? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, pareho itong may kakayahang wasakin ang lahat ng pinakaingatan niya. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, tumawag si Marco. Agad niya itong sinagot. Marco! Dea, sorry, ngayon lang ako nakatawag. Sobrang gulo dito sa office, sabi nito, ang boses ay may halong pagod ngunit may kakaibang sigla. Pero may maganda akong balita. May pag-asa na. Naramdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. May investor na, tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. The biggest one. Si Don Alejandro Ramirez mismo, masayang balita ni Marco. Bukas kami magkikita. Dea, ito na yon. Masasalba na ang kumpanya. Matatapos na ang lahat ng problema ko. Hindi nakaimik si Dea. Sa bawat salita ng kagalakan ni Marco, lalong nadudurog ang kanyang puso. Ang kaligtasan nito ay ang kanyang kapahamakan. De, nariyan ka pa ba? Masaya ka para sa akin, di ba? Napakagatlabi si Dea, pinipigilan ang isang hikbi. Naman, pagsisinungaling niya, ang boses ay garalgal. Masayang-masaya ako para sa'yo, Marco. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umuulit, paano na ngayon? Ang restoran na pinili ni Don Alejandro ay hindi basta-basta. Bawat detalye, mula sa bigat ng pintuang kahoy, sa kinis ng puting mantel sa bawat lamesa, hanggang sa mahinang tunog ng isang violin sa sulok, ay sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Dito nagpupulong ang mga taong kayang baguhin ang takbo ng ekonomiya sa isang pirma lamang. At ngayon, isa si Marco sa kanila. O hindi ba babasa, iyon ang itsurang pilit niyang ipinapakita. Inayos niya ang kanyang mamahaling kurbata sa ika-10 beses habang naglalakad papasok. Ang kanyang suot na suit ay isinadyang magmukhang nag-uutos ng respeto, ngunit sa ilalim nito, naroon ang isang lalaking pakiramdam ay isang pulubing kumakatok sa pinto ng isang palasyo. Laura Alcantara, bati ng isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa entrance. Siya si Don Alejandro Ramirez. Mas matangkad ito kaysa sa inaasahan niya, may buhok na halos puti na lahat, ngunit ang mga mata nito ay matalas at puno ng talino. Walang bakas ng pagod o katandaan sa tindig nito. Don Alejandro. It's an honor, sir, sagot ni Marco, iniabot ang kanyang kamay. Ang pagkakamay nila ay matatag. Maupo ka, sabi ng Don, itinuturo ang isang lamesa sa isang pribadong bahagi ng restauran. Ang tanghalian ay nagsimula sa mga formal na usapan, ang ekonomiya, ang politika, ang mga bagong trend sa negosyo. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ni Marco na hindi ito isang ordinaryong business meeting. Tila ba sinusuri siya ni Don Alejandro, hindi bilang isang CE, kundi bilang isang tao. Sabihin mo sa akin, yan na Alcantara, biglang sabi ng Don habang hinihiwa ang kanyang steak. Sa panahon ngayon na lahat ay nag-uunahan para sa tubo, ano para sa iyo ang mas mahalaga, ang kita, o ang integridad? Natigilan si Marco. Hindi ito isang tanong tungkol sa finances o marketing strategy. Ito ay isang tanong tungkol sa kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim. Ang aking ama po, panimula niya, ay laging sinasabi sa akin na ang perang nawala ay kayang kitain muli. Ngunit ang pangalan at dangal na nawala ay hindi na maibabalik kailanman. Para sa akin, Don Alejandro, ang integridad ang pundasyon. Walang saysay ang isang gusaling gawa sa ginto kung ang pundasyon nito ay buhangin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Don Alejandro, ang mga mata nito ay tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Sa wakas, isang bahagyang tango ang iginawad nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ang iyong ama ay isang matalinong tao, sabi ng Don. At mukhang namana mo iyon sa kanya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marco ang paggaan ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nakapasa siya sa isang napakahalagang pagsubok.
Ang natitirang bahagi ng kanilang pag-uusap ay naging mas magaan, at sa pagtatapos ng tanghalian, naramdaman ni Marco na ang pag-asa ay hindi na isang malayong pangarap. Ito ay abot kamay na. Nagpaalam sila sa isa't isa, at habang naglalakad si Marco palabas ng restaurant, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang anumang hamon. Ang bigat sa kanyang balikat ay tila nabawasan. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay biglang naglaho nang makita niya ang isang pamilyar na anino sa isang lamesa malapit sa bar. Isang anino mula sa nakaraan. Si Gabriel Gabo de la Cruz. Nakasuot ito ng isang perpektong suit, may isang mamahaling relo sa pulso, at isang ngisi sa mga labi na hindi nagbago. Ang ngising iyon ang huling nakita ni Marco bago nito lisanin ang Alcantara Corporation 5 taon na ang nakalipas, isang junior lawyer na natanggal dahil sa mga questionableng gawain, ngunit nagawa pa ring palabasin na siya ang biktima. Nagkatitigan sila. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala, ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang hidwaan. Nakangising tumayo si Gabo at sinalubong siya. Marco Alcantara. What a surprise! Nakikipag-date ka na pala sa mga alamat ngayon. Hindi ko panahon ang makipag-usap sa'yo, Gabo, malamig na sabi ni Marco, akmang lalampasan ito. Relax, sabi ni Gabo, humaharang sa kanyang daan. Just want to congratulate you. Narinig ko ang balita. Mukhang nakahanap ka na ng bagong tagapagligtas. Ang paraan ng pagkakasabi nito sa salitang tagapagligtas ay puno ng pang-uyam. Wala kang pakialam sa mga nangyayari sa kumpanya ko, matigas na sagot ni Marco. Oh, meron. Siyempre meron, sabi ni Gabo, lumapit pa ng kaunti, ang boses ay bumaba na parang isang ahas. Just hope na malinis ang lahat bago pumasok si Don Alejandro. Alam mo na baka may makalkal siyang mga kalansay sa aparador ng pamilya Alcantara. Mahirap na. Isang kuryente ng galit ang dumaloy sa katawan ni Marco. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkibit balikat lang si Gabo, ang ngisi ay lalong lumawak. Wala naman. Just a friendly advice. Ingat ka, Marco. Minsan, ang mga tagapagligtas ang siya mismong nagiging dahilan ng pagbagsak. Tinalikuran na siya ni Gabo at bumalik sa upuan nito, iniwan si Marco na nakatayo roon, ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Habang nagmamaneho siya pabalik sa opisina, ang mga salita ni Gabo ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Mga kalansay sa aparador. Ano ang ibig sabihin noon? Ang kanyang ama ay namuhay ng marangal. Ang Alcantara Corporation ay itinayo sa pawis at dugo, hindi sa panlalamang. Sinubukan niyang iwaksi ang mga sinabi ni Gabo bilang mga salita ng isang taong puno ng inggit at galit. Ngunit ang lason ay naipasok na. Isang maliit na butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan, isang butil na nagsimulang mag-ugat. Paano kung mayroon ngang hindi siya alam? Paano kung ang pagbagsak ng kumpanya ay may mas malalim na dahilan? Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay nabahiran na ngayon ng hinala. Ang tagumpay ay tila may kasamang isang madilim na anino. Samantala, sa restaurant, kinuha ni Gabo de la Cruz ang kanyang cellphone. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Face is a complete. The fish took the bait. Now to watch the little prey. Pinindot niya ang send at sumimsim sa kanyang mamahaling alak, isang mapanganib na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Nagsisimula pa lang ang laro. 2 pulang linya. 2 maliliit na marka sa isang piraso ng plastik, ngunit ang kahulugan nito ay kasing bigat ng buong mundo. Nakatitig si Thea sa pregnancy test na hawak niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nasa loob siya ng maliit na banyo ng kanyang apartment, nakaupo sa gilid ng bathtub, ang mga tuhod niya ay nanghihina. Paulit-ulit niyang ipinipikit at iminumulat ang kanyang mga mata, umaasang sa kanyang pagmulat ay maglalaho ang pangalawang linya. Ngunit hindi. Nandoon pa rin ito. Malinaw. Totoo. Positibo. Hindi. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay basag. Hindi pwede. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong takot at kawalan ng pag-asa. May buhay sa loob niya. Isang buhay na bunga ng isang pag-ibig na lihim at bawal. Isang buhay na anak ni Marco. Si Marco. Kailangan niyang malaman. Sa kabila ng lahat ng takot, sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, karapatan niyang malaman. Siya ang ama. Kailangan nilang harapin ito ng magkasama.
Ang desisyon ay nagbigay sa kanya ng isang biglaang lakas. Tumayo siya, hinugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Tumingin siya sa salamin, sa babaeng may mga matang namumugto, ngunit may bagong determinasyon. Binalot niya sa tissue ang pregnancy test at maingat na inilagay sa bulsa ng kanyang pantalon. Ito ang kanilang katotohanan. Dala-dala niya ito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagbihis siya, kumuha ng taxi, at nagpahatid sa isang lugar na kailangan niyang puntahan. Sa Alcantara Tower. Habang nasa biyahe, ang kanyang puso ay kumakarera. Paulit-ulit niyang inisip ang sasabihin. Marco, buntis ako. Paano niya ito sasabihin? Paano ito tatanggapin ni Marco? Magagalit ba ito? Matutuwa? O masisindak katulad niya? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, kailangan itong manggaling sa kanya. Kailangan nilang mag-usap. Nakarating siya sa nagtataasang gusali. Ang bawat palapag ay tila isang paalala ng agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Ngunit ngayon wala na siyang pakialam. Mayroon siyang daladalang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa anumang kumpanya. Nakarating siya sa palapag ng opisina ni Marco. Ang pasilyo ay mahaba at tahimik, natatakpan ng malambot na karpet. Bawat hakbang niya ay tila walang tunog. Habang papalapit siya sa malaking pinto ng opisina nito, narinig niya ang boses ni Marco mula sa loob. May kausap ito sa telepono. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, natigilan siya sa mga salitang kanyang narinig. Leo, kailangan kong mag-focus. Itong merger ang pinaka-importante sa lahat ngayon. Bumaba ang kamay ni Thea. Normal lang iyon, sabi niya sa sarili. Stressed lang talaga si Marco. Alam ko. Alam ko, narinig niyang sabi ni Marco, ang boses nito ay tila pagod. Iyong waitress si Thea. Ang salitang waitress ay tumusok sa kanyang puso. Ganoon lang ba ang tingin nito sa kanya? She's a distraction, patuloy ni Marco. Isang welcome distraction, aminin ko, pero distraction pa rin. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga komplikasyon. Komplikasyon. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Napahawak si Thea sa kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ay isang komplikasyon lamang para kay Marco. Pagkatapos ng lahat ng ito, ayusin ko yan. Madali lang naman yan kausapin. Ang mahalaga, makuha natin ang tiwala ni Don Alejandro. Doon na gumuho ang mundo ni Thea. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga salita, distraction, komplikasyon, madali lang kausapin, ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang bawat hakbang papalayo ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang lakas ng loob na tinipon niya kanina ay naglaho na, napalitan ng isang malamig at basag na pakiramdam. Nakasakay siya sa elevator pababa, nakatingin sa kanyang refleksyon sa makintab na pinto. Isang hangal na babae. Isang babaeng umasa at naniwala sa mga matatamis na salita at mga ninakaw na sandali. Naglakad siya sa mataong kalsada, ngunit wala siyang nakikita, wala siyang naririnig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang piraso ng plastik sa kanyang bulsa. Ang ebidensya ng kanyang pag-ibig, na ngayon ay ebidensya na rin ng kanyang katangahan. Napatigil siya sa tapat ng isang basurahan sa gilid ng daan. Nanginginig ang kamay na kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang tissue na bumabalot sa pregnancy test. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. 20 lang linya. Isang pangako ng isang pamilya na hindi kailanman mabubuo. Sa isang kilos na puno ng sakit, ibinagsak niya ito sa basurahan. Kasama nito, itinapon na rin niya ang lahat ng pag-asa. Doon, sa gitna ng basura at dumi ng syudad, doon na rin namatay ang lahat ng pangarap niya. Sumakay siya ng taxi, walang patutunguhan. Ang tanging gusto niya ay lumayo. Habang tahimik siyang umiiyak sa sulok, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi nakarehistro. Wala sana siyang balak sagutin, ngunit sa sobrang kawalan ng pakiramdam, pinindot niya ang answer. Hello, garalgal niyang sabi. Hello, is this there? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Kalmado, malumanay at propesyonal. Sino to? Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan bago muling nagsalita ang lalaki. Ako si Gabriel de la Cruz.
Isang kaibigan ni Marco. Napakunot ang noo ni Thea. Tumawag ako dahil patuloy ng boses, ngayon ay may bahid na ng pag-aalala. May mga bagay akong dapat sabihin sa'yo tungkol sa kanya. Mga bagay na kailangan mong malaman para sa kaligtasan mo. Lumipas ang 2 araw. 2 araw na puno ng pag-asa at lason. Ang pag-asa ay nagmumula sa mga email at tawag mula sa mga abogado ng Ramirez Group na nagsisimula ng ayusin ang mga papeles para sa merger. Bawat mensahe ay isang patunay na totoo ang lahat, na ang kaligtasan ay paparating na. Ngunit ang lason ay tahimik na gumagapang mula sa isang hindi nasasagot na telepono. Boss, sigurado ka bang hindi mo muna tatawagan si Ma'am Thea? Tanong ni Leo, ang kanyang assistant, habang pinipirmahan ni Marco ang isang tumpok ng dokumento. Hindi itinaas ni Marco ang kanyang tingin. She's not answering. Nagtatampo lang siguro yon. Alam mo naman ang mga babae. Baka naman may problema. Anong problema? I've been busy, she knows that. May intindihan niya rin yan, may kumpiyansang sagot ni Marco, ngunit sa loob-loob niya, isang maliit na tinik ng pag-aalala ang naroon. Hindi ganito si Thea. Kahit gaano pa siya kaabala noon, laging may isang maikling text message, isang good night o isang kumain ka na ba? Ngayon, wala. Isang nakabibinging katahimikan. Pinilit niyang isantabi ang pag-aalala. Kailangan niyang mag-focus. Masyadong malaki ang nakataya. Babawi na lang siya kay Thea kapag natapos na ang lahat ng ito. Dadalhin niya ito sa isang mamahaling dinner, bibilhan ng alahas. Ganoon lang iyon. Lahat ay naayos ng pera at tamis ng salita. Sa gitna ng kanyang pag-isip, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Gabo de la Cruz ang pumasok, may dalang isang manipis na folder at isang ngiti na hindi pa rin mapagkakatiwalaan ni Marco. Hindi ako nag-abalang kumatok. Alam ko namang abala ka, bungad ni Gabo, na upo sa silyang nasa tapat ng mesa ni Marco na para bang pag-aari niya ang lugar. Ano na naman ang kailangan mo? Inis na tanong ni Marco. Relax. I'm here to help, sabi ni Gabo, inilapag ang folder sa mesa. Let's just say, we have a common enemy. At ayokong makitang isang tagalabas ang makinabang sa pinaghirapan ng pamilya mo. Tinignan ni Marco ang folder, pagkatapos ay kay Gabo, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. At bakit kita paniniwalaan? Hindi mo kailangang maniwala sa akin, sabi ni Gabo, sumandal sa upuan. Pero tingnan mo ang laman niyan. Impormasyon tungkol sa isa pang grupo na pasikretong sinusubukang bilhin ang utang ng Alcantara Corp. Kapag nakuha nila yon, sila ang magdidikta kay Don Alejandro. Sila ang magiging tunay na may-ari ng kumpanya mo. At kilala ko ang mga taong yan, Marco. Mas masahol pa sila sa mga buitre. Nag-aalangan man, binuksan ni Marco ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay mukhang lehitimo. Mga pangalan, mga numero, mga bank records. Kung totoo ito, isa itong malaking banta na hindi niya nakita. Bakit mo to ginagawa, Gabo? Tanong ni Marco, hindi pa rin kumbinsido. Sabihin na lang nating may utang na loob ako sa ama mo na hindi ko nabayaran, malumanay na sabi ni Gabo, isang peking sinseridad ang baka sa kanyang mukha. At ayokong makitang masira ang lahat ng itinayo niya. Umalis si Gabo, iniwan ang folder at ang isang bagong lason sa isipan ni Marco. Kinabukasan, sa isang meeting kasama si Leo at ang kanilang finance team, ginamit ni Marco ang impormasyon mula kay Gabo. Nagbigay siya ng utos na gumawa ng isang biglaang financial move para harangin ang kikalabang grupo na binanggit ni Gabo. Boss, sigurado ka ba rito? Nag-aalalang tanong ni Leo. Masyadong malaki ang risk. Kung mali ang impormasyon na yan Ako ang si Leo. At sinasabi kong tama ang desisyon ko, matigas na sabi ni Marco, tinatapos ang diskusyon. Ang pagdududa sa mata ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan ay tila isang sampal, ngunit isinantabi niya ito. Kailangan niyang magtiwala sa kanyang kutob. Nang hapong iyon, hindi na niya natiis. Ang katahimikan mula kay Thea ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigawan sa boardroom. Nag-drive siya papunta sa silangan. Mula sa loob ng kanyang kotse, nakita niya ito. Nakatayo si Thea malapit sa counter, inaayos ang mga tasa. Ang pamilyar na uniforme, ang buhok na nakatali. Ngunit may iba sa kanya. Wala ang karaniwang sigla. Ang kanyang mga balikat ay tila may dinadalang bigat. Akmang bababa na si Marco ng sasakyan nang biglang lumingon si Thea sa direksyon niya.
Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita ni Marco ang gulat sa mukha nito. At pagkatapos, sa isang iglap na dumurog sa puso ni Marco, mabilis itong tumalikod. Pumasok ito sa pinto na may nakasulat na staff nilay, na para bang nakakita ito ng multo. Na para bang ayaw nitong makita siya. Hindi ito tampo. Iba ito. Napahampas si Marco sa manibela. Pagkalito. Galit. Frustration. Lahat ay naghahalo sa loob niya. Ano ang nangyayari? Bakit bigla na lang nagbago ang lahat? Habang nakatulala siya, gulong-gulo ang isip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi nakarehistro, ngunit alam niya kung kanino ito. Si Gabo. Sinagot niya ito. Ano na naman? Marco, sabi ng boses ni Gabo sa kabilang linya, ang tono ay seryoso at nag-aalala. May nalaman ako. Diretsuhin mo na ako, Gabo. May nalaman ako tungkol kay Don Alejandro. Isang bagay na nakakabahala, sabi ni Gabo, bawat salita ay maingat na pinili. Mukhang hindi siya kasing simple ng inaakala mo. May mga motibo siya na hindi natin alam. Natahimik si Marco, ang kanyang hawak sa manibela ay lalong humigpit. Ang imahe ni Thea na tumatalikod sa kanya, at ngayon, ang mga salitang ito mula kay Gabo. Ang lahat ay tila konektado sa isang paraan na hindi niya maintindihan. Mag-ingat ka sa kanya, Marco, pagtatapos ni Gabo. Mag-ingat ka ng husto. Ibinaba ni Gabo ang tawag, iniwan si Marco sa loob ng kanyang sasakyan, napapaligiran ng dilim, na may isang bagong kaaway na pinagdududahan, ang mismong taong inakala niyang kanyang tagapagligtas. Ang lugar na pinili ni Gabo para sa kanilang pagkikita ay isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa kabilang panig ng syudad. Malayo sa Caf Silangan, malayo sa Alcantara Tower. Isang lugar na perpekto para sa mga lihim. Pagpasok ni Thea, agad niya itong nakita sa isang sulok. Si Gabriel de la Cruz ay mukhang mas matagumpay at mas makapangyarihan kaysa sa mga litrato na nakita niya online. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit at ang paraan ng pag-upo nito ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa. Thea. Salamat sa pagdating mo, sabi nito, tumatayo para salubungin siya. Ang kanyang ngiti ay tila mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Ano ang kailangan mo sa akin? Diretso at malamig na tanong ni Thea, na upo sa tapat nito. Wala siyang panahon para sa mga formalidad. Direkta ka pala, sabi ni Gabo, bahagyang natawa. Gusto ko ang ganyan. Okay, sisimulan ko na. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Marco. Naramdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang mga kamay. At nag-aalala ako para sa'yo, patuloy ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Thea, hindi mo kilala si Marco Alcantara. Hindi ang totoong siya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang Marco na kilala mo, ang Marco na nagpapakita sa'yo ng isang romantikong panig, ay isang pagkukunwari lamang, sabi ni Gabo, dahan-dahang inilabas ang kanyang cellphone. Ang totoong Marco ay isang desperadong negosyante na gagawin ang lahat para sa pera. At sa kasamaang palad, nalaman niya kung sino ka talaga. Hindi totoo yan. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Thea, ngunit kahit siya ay hindi sigurado sa kanyang sinasabi. Ang mga salitang narinig niya mula mismo kay Marco, escape, pahinga, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Inilapag ni Gabo ang cellphone sa lamesa, nakabukas sa isang serye ng mga litrato. Tingnan mo. Nag-aalangang sumilip si Thea. Ang unang litrato ay kuha sa isang high society event. Si Marco ay nakikipagtawanan sa isang maganda at halatang mayaman na babae. Ang sunod na litrato, si Marco kasama ang isa pang babae, papalabas sa isang mamahaling hotel. Ang sunod at ang sunod pa. Lahat ay mga babaeng nabibilang sa mundo niya, sa mundong hindi para kay Thea. Sila ang mga babaeng kauri niya, Thea, malumanay na sabi ni Gabo. Mga anak ng mga posibleng investor. Mga kasangkapan para sa kanyang negosyo. At ikaw natatakot akong isa ka rin sa kanila. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sino ako. Sigurado ka ba? Tanong ni Gabo, ang tanong ay parang isang punyal. Paano mo nalaman na hindi niya alam? Isang malaking pagkakataon na ang anak ng pinakamayamang investor na target niya ay nagtatrabaho bilang isang simpleng waitress sa isang cafe na malapit sa opisina niya. Hindi mo ba naisip na baka plinano niya ang lahat ng ito? Ang bawat salita ni Gabo ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Thea.
Pinagdugtong-dugtong nito ang lahat ng kanyang takot at insecurities. Ang pag-iwas ni Marco sa usapan tungkol sa kanilang relasyon. Ang mga salita nitong siya ay isang sipahinga. Ang biglaang pagpasok ng kanyang ama bilang investor. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. At siya, sa kanyang kahangalan, ay naniwala. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa takot niya sa kanyang pagbubuntis. Hindi na siya nagsalita pa. Tumayo siya, hindi na muling tumingin kay Gabo, at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan ang lalaking may isang matagumpay na ngisi sa kanyang mga labi. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, ang bawat sulok nito ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga regalong bigay ni Marco, ang mga alaalang binuo nila, lahat ay bahagi na ngayon ng isang masakit na panlilinlang. Pumunta siya sa kanyang kwarto at hinila ang isang malaking maleta mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at nagsimulang mag-impake, ang bawat galaw ay mekanikal. Ang mga damit, ang mga libro, ang kaunting gamit na pag-aari niya sa peking buhay na ito. Kailangan niyang umalis. Bago pa man siya tuluyang masira. Naupo siya sa lamesa at kumuha ng papel at panulat. Sinubukan niyang sumulat ng liham para sa kanyang ama. Papa. Patawad. Ngunit doon lang siya natigil. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Na nagsinungaling siya. Na nagpaloko siya. Na nagdadalang tao siya sa anak ng lalaking gusto nitong tulungan. Ang kahihiyan ay napakabigat. Pinunit niya ang papel sa maliliit na piraso, ang bawat piraso ay isang patak ng luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi. Walang makakaalam. Aalis siyang mag-isa. Itataguyod niya ang kanyang anak na mag-isa. Pumunta siya sa harap ng salamin. Tinignan niya ang kanyang sarili, pagkatapos ay ang kanyang tiyan na wala pang pagbabago. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay dito, isang kilos ng panunumpa. Ang sakit ay naging determinasyon. Ang mga luha ay naging isang malamig na tapang. Tayo na lang dalawa, anak, bulong niya sa kanyang refleksyon. Huwag kang mag-alala. Proprotektahan ka ni Mama. Sa sandaling iyon, ang kanyang desisyon ay buo na. Aalis siya. Ngayong gabi. Maglalaho na parang bula. Ngunit habang tinitipon niya ang kanyang lakas, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tunog na pumutol sa determinadong katahimikan. Papa, ang nakasulat sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello pa. Anak. May maganda akong balita. Ang boses ni Don Alejandro sa kabilang linya ay puno ng kagalakan, isang tunog na lalong dumurog sa puso ni Dea. Ang lahat ay ayos na para sa merger. At gusto kong ikaw mismo ang makasaksi nito. Po. Ano po ang ibig niyong sabihin? Maghanda ka ng isang magandang damit, anak. Isang napakagandang damit, masayang sabi ng kanyang ama, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa mundo ng kanyang anak. Bukas, sa Grand Imperial Hotel, pipirmahan na namin ang kontrata. At gusto kong nandoon ka. Sasama ka sa akin. Panahon na para opisyal mong makilala ang C ng Alcantara Corporation. Natigilan si Dea. Ang hawak niyang cellphone ay tila naging isang bloke ng yelo. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang planong pagtakas, ang desisyong paglalaho, lahat ay gumuho sa isang iglap. Itinutulak siya ng tadhana pabalik sa apoy na gusto niyang takasan. Ang Grand Imperial Hotel ay nababalot ng aura ng kapangyarihan. Ang mga naglalakihang chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang malambot na pulang karpet ay tila lumulunok sa bawat tunog ng mga mamahaling sapatos na tumatapak dito. Ang hangin ay puno ng amoy ng pera at mga importanteng usapan. Nakatayo si Marco sa gitna ng lahat ng ito, suot ang kanyang pinakamagandang itim na suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang sapatos ay makintab. Sa labas, siya ang larawan ng isang matagumpay na si, kalmado at handa ng pirmahan ang kasunduan na magliligtas sa kanyang buong legacy. Ngunit sa loob, isang digmaan ang nagaganap. Ang pag-asa na dulot ng merger ay nakikipaglaban sa laso ng pagdududa na itinanim ni Gabo. Ang pagnanais na muling makita si Dea ay nakikipaglaban sa sakit na dulot ng pag-iwas nito. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Focus, Marco. One problem at a time. El Alcantara.
Congratulations in advance, bati ng isang kapwa negosyante, tinatapik ang kanyang likod. Salamat, Ricardo. Hindi pa tapos ang lahat, sagot ni Marco, isang pilit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nandoon ang mga miyembro ng board, kasama na si Amy Velasco, na ngayon ay nakangiti sa kanya na parang matalik silang magkaibigan. Nandoon ang mga mamamahayag, ang kanilang mga kamera ay handang-handa na kunan ang makasaysayang sandali. Nandoon ang mga abogado, ang kanilang mga mamahaling ballpen ay naghihintay na lang sa pirma. Lahat ay naroon, maliban sa iisang taong gusto niyang makita, kahit pa nasasaktan siya rito. Muli niyang sinulyapan ang kanyang cellphone. Walang text. Walang tawag. Ang huling pag-uusap nila, noong masaya niyang ibinalita ang tungkol sa investor. Pagkatapos noon, katahimikan. Bakit, Dea? Ano ang nagawa ko? Isang boses sa kanyang isipan ang bumulong, baka hindi ikaw ang may problema. Baka siya. Ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi. Hindi ganoon si Dea. He's here. Isang bulungan ang kumalat sa buong bulwagan. Lahat ng ulo ay lumingon sa entrance. Pumasok si Don Alejandro Ramirez, napapaligiran ng kanyang mga bodyguard. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para patahimikin ang buong lugar. Naglakad dito ng may otoridad, isang hari na pumapasok sa kanyang korte. Sinalubong siya ni Marco. Don Alejandro. Isang karangalan. Ang karangalan ay nasa akin, Hijo, sabi ng Don, isang mainit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Handa ka na ba para sa bagong simula? Higit pa po sa handa, sir, sagot ni Marco, nararamdaman ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Naglakad sila papunta sa isang mahabang mesa na inihanda sa gitna, sa harap ng lahat. Sa ibabaw nito ay ang makapal na kontrata na magdidikta sa kinabukasan ng Alcantara Corporation. Naupo sila, at ang flash ng mga kamera ay nagsimulang mag-ilaw na parang kidlat. Kinuha ni Marco ang ballpen. Ito na. Ang sandaling magbabago sa lahat. Ang katapusan ng lahat ng kanyang problema. Pagkatapos nito, hahanapin niya si Dea. Aayusin niya kung anuman ang gusot. Magiging maayos din ang lahat. Akmang ilalapat na niya ang dulo ng ballpen sa papel nang biglang magsalita si Don Alejandro. Sandali. Lahat ay natigilan. Napatingin si Marco sa matanda, ang kanyang puso ay biglang kumabog. May problema ba? Nagbago ba ang isip nito? Ngumiti si Don Alejandro sa kanya, isang ngiting puno ng hiwaga. Bago tayo pumirma, Ana Alcantara, sabi nito, ang boses ay malakas para marinig ng lahat. Mayroon lang akong isang espesyal na taong gustong ipakilala sa iyo. Isang taong napakahalaga sa akin. Nagtatakang tumingin si Marco. Sino? Isang top executive. Isang bagong miyembro ng board. Isang taong magiging bahagi rin ng bagong pamunuan ng pinagsanib nating kumpanya, patuloy ng Don. Tumingin si Don Alejandro sa direksyon ng malaking pinto ng bulwagan. Ang lahat ng mga mata, kasama na ang kay Marco, ay sumunod sa kanyang tingin. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. At mula roon, lumitaw ang isang babae. Isang babaeng suot ang isang simple, ngunit eleganteng asul na bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang ganda. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple, at ang kanyang mukha ay maputla, halos walang kolorete. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Marco, isang halo ng takot, sakit, at pagbibitiw. Napatayo si Marco mula sa kanyang upuan, hindi niya namalayan. Ang ballpen ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mundo ay tila huminto. Ang ingay ng bulwagan ay naglaho. Ang mga kumikinang na ilaw ay lumabo. Dahil ang babaeng nakatayo sa may pinto, ang babaeng ipinapakilala ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa bilang isang espesyal na tao, ang babaeng itinakda na maging bahagi ng kanyang board. Ay si Dea. Ang kanyang Dea. Ang waitress. Ang kanyang sikreto. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Marco, isang bagyo ng pagkalito, pagtataka, at isang umuusbong na pakiramdam ng pagtataksil ang makikita. Sa mga mata ni Dea, isang karagatan ng sakit at pagsuko. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isipan ni Marco, ang biglaang pag-iwas, ang katahimikan, ang pagiging anak ng investor. Isang panlilinlang.
Isang malaking, perpektong isinagawang panlilinlang. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay nakabibingi. Ang bawat paghinga, ang bawat pagtibok ng puso ay tila naririnig. Si Marco ay nakatayo pa rin, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Thea, na nananatiling hindi gumagalaw sa may pintuan, na parang isang estatwang gawa sa porselana na anumang sandali ay maaaring mabasag. Ang isipan ni Marco ay isang ipo-ipo. Si Thea. Si Alde Ramirez. Anak ni Don Alejandro. Ang waitress sa Caf Silangan. Ang babaeng hinahalikan niya sa dilim. Ang babaeng umiwas sa kanya. Iisa lang pala sila. Niloko niya ako. Ang mga salitang iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang buong sistema. Ngumiti si Don Alejandro, walang kamalay-malay sa tensyon na bumabalot sa dalawa. Halika, anak, tawag niya kay Thea. Huwag kang mahiya. Dahan-dahang naglakad si Thea papunta sa mesa, ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Umiiwas siyang tumingin kay Marco, ngunit nararamdaman niya ang mga mata nito na nakatutok sa kanya, mga matang puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Marco Alcantara, I would like you to meet my daughter, Althea, formal na sabi ng Don. Si Marco ay napatingin kay Don Alejandro, pagkatapos ay kay Thea, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at sakit. Your daughter. Bago pa man makasagot si Thea, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na puno ng sarkasmo at kasiyahan. How touching! Isang family reunion. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa gilid ng mga mamamahayag, lumabas si Gabriel Gabo de la Cruz, pumapalakpak ng dahan-dahan. Gabo? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Marco. Nandito lang ako para saksihan ang magandang love story na ito, sabi ni Gabo, naglalakad papunta sa gitna, ang kanyang mga mata ay naglalaro sa pagitan nina Marco at Thea. Ang na in love sa isang hamak na waitress, hindi alam na ito pala ang prinsesang magliligtas sa kanyang kaharian. Napakaganda. Pang-pelikula. Ang mga bulungan ay nagsimula sa buong bulwagan. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash, hindi na nakatutok sa kontrata, kundi sa tatlong taong nasa gitna ng entablado. Ano ang pinagsasabi mo? Galit na tanong ni Don Alejandro, tumatayo. Oh, hindi niyo pa po alam, Don, painosenteng tanong ni Gabo. Ang mabait at simpleng anak ninyo at ang magaling na si na ito ay may lihim na relasyon. Isang napakatamis na relasyon. Napatingin si Don Alejandro kay Thea, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Anak, totoo ba ito? Hindi makasagot si Thea. Napayuko na lamang siya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. At hindi lang yan ang sorpresa ngayong gabi, patuloy ni Gabo, ang kanyang boses ay lalong lumalakas, puno ng kasamaan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa malaking screen sa likod ng entablado, isang imahe ang biglang lumitaw. Isang itim at puting imahe. Isang ultrasound. Napasinghap ang lahat. Tama ang nakikita ninyo, sigaw ni Gabo. Ang lihim na pag-ibigan ay may bunga. Ang tagapagmana ng Alcantara at Ramirez ay paparating na. Tumingin si Marco kay Thea, ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla. Buntis. Buntis si Thea. Ang pagkahilo nito, ang pag-iwas. Ito pala ang dahilan. Ngunit ang pagkabigla ay agad na natabunan ng isang mas madilim na emosyon. Galit. Kaya pala, bulong ni Marco sa sarili, sapat na para marinig ni Thea. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Ito pala ang plano ninyo. Ang galing. Ang galing ng pagkakaplano. Marco, hindi. Pakiusap ni Thea, sa wakas ay nagsalita, ang boses ay basag. Ngunit hindi pa tapos si Gabo. Ang kanyang grand finale ay paparating pa lang. Pero ang tanong, sabi ni Gabo, ang kanyang ngisi ay parang sa isang demonyo. Talaga bang pag-ibig ang dahilan ng lahat ng ito? O pera? Don Alejandro, natanong niyo na ba kung bakit eksakto ngayon nangangailangan ng tulong ang Alcantara Corporation? Nag-iba ang imahe sa screen. Ngayon, mga dokumento na ang nakalagay. Mga bank statement, mga ledger, mga pangalan. Ang totoo, ang kumpanyang ito ay matagal nang may problema. Isang problemang itinago ng kanilang yumaong ama at ipinagpatuloy ng magaling na anak, sigaw ni Gabo. Nagnakaw ang pamilya Alcantara. Nagsagawa sila ng money laundering.
At ginamit nila ang pangalan mo, Don Alejandro, para takpan ang kanilang mga kasalanan. Nilinlang ka niya. Nilinlang niya kayong lahat. Ang bawat salita ay isang bomba na sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga akusasyon ay napakabigat, ang mga ebidensya ay nakalatag para makita ng lahat. Napatingin si Marco sa mga dokumento sa screen. Ang ilan ay pamilyar, ngunit ang iba ay halatang peke, binago para magmukhang totoo. Isang perpektong frame-up. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya, puno ng panghuhusga at galit. Tumingin siya kay Don Alejandro, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may purong pagkamuhi. Tumingin siya kay Dea, na umiiyak, nanginginig, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Sa isang iglap nawala ang lahat. Ang kanyang kumpanya. Ang kanyang dangal. Ang kanyang pangalan. Ang babaeng inakala niyang mahal niya. Lahat ay abo na. Marco, maniwala ka sa akin, wala akong alam di. Umiiyak na sabi ni Dea, humahakbang palapit sa kanya. Huwag, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon, patay. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ito. Huwag kang lalapit. Ang mga salitang iyon, mas masakit pa kaysa sa isang sampal, ang tuluyang nagpaguho sa natitirang lakas ni Dea. Ang sakit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman noon. Napakapit siya sa kanyang puson, napasinghap sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang mga boses sa paligid niya ay nagsimulang humina. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng dilim ay ang mukha ni Marco, isang mukha na hindi na nagpapakita ng pag-ibig o pagkalito, kundi isang malamig at basag na kawalan. Napaluhod si Thea, at pagkatapos ay bumagsak sa malamig na sahig ng Grand Imperial Hotel, sa gitna ng mga nag-aapoy na kamera at mga nagbubulungang tao. Ang chaos ay parang isang mabangis na hayop na biglang pinakawalan. Sumigaw ang mga tao. Ang flash ng mga kamera ay naging mas mabilis, mas marahas, na parang mga kidlat na walang tigil. Ang mga bodyguard ni Don Alejandro ay mabilis na gumawa ng harang sa paligid ni Thea, na ngayon ay walang malay na nakahandusay sa sahig. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis, sigaw ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak, hinahaplos ang mukha nito. Si Marco ay nakatayo lamang sa gitna ng lahat, na parang isang estatwa na hindi matinag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang malay na katawan ni Thea, ngunit ang kanyang isipan ay blanko. Ang ingay, ang mga sigaw, ang mga ilaw, lahat ay tila nasa isang malayong lugar. Ang tanging naroroon ay isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang ulo, isang malamig at basag na espasyo kung saan ang lahat ng kanyang pag-asa ay namatay. Ikaw! Isang malakas na boses ang pumunit sa kanyang pagkakatulala. Hinarap siya ni Don Alejandro, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Hayop ka! Tignan mo ang ginawa mo sa anak ko. Kung may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Hindi sumagot si Marco. Ano pa ang sasabihin niya? Anong depensa ang meron siya laban sa isang perpektong plano? Dumating ang mga medic. Maingat nilang inilagay si Thea sa isang stretcher at mabilis na isinakay palabas ng bulwagan. Sumunod si Don Alejandro, ngunit bago ito tuluyang umalis, muli itong lumingon kay Marco. Ang tingin nito ay isang pangako ng paghihiganti. Naiwan si Marco, mag-isa sa entablado, habang ang mga reporter ay parang mga buitre na papalapit sa kanya, isinisigaw ang kanilang mga tanong. El Alcantara, totoo po ba ang mga akusasyon? Nasaan na ang pera ng mga investor? Planado niyo po ba ang panloloko kay Don Alejandro? Hindi niya sila pinansin. Naglakad siya pababa ng entablado, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Bawat mukhang nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga. Ang mga dating ngiti ay napalitan ng mga mapanuyang tingin. Ang mga dating pagbati ay napalitan ng mga bulungan ng pagkutya. Nakarating siya sa ospital. Hindi niya alam kung bakit siya napunta roon. Marahil ay isang bahagi niya, isang maliit at hangal na bahagi, ang umaasa pa rin. O marahil, gusto lang niyang makita ang lawak ng pinsalang kanyang idinulot o idinulot sa kanya. Nakita niya ang pamilyar na mga bodyguard ni Don Alejandro na nagbabantay sa isang pasilyo. Sa dulo nito, sa labas ng isang pinto, nakaupo si Don Alejandro, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Naglakad si Marco papalapit. Agad siyang hinarang ng mga bodyguard.
Wala kang karapatang mapunta rito, malamig na sabi ng isa. Sa loob ng kwarto, narinig niya ang isang mahinang iyak. Ang iyak ni Thea. Ang tunog na iyon ay parang isang kutsilyong humiwa sa natitirang piraso ng kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Dosi, kamusta ang anak ko? Ang apo ko, agad na tanong ni Don Alejandro, tumatayo. The baby is safe for now, Don Alejandro. But your daughter is under a lot of stress. She needs to rest. Any form of emotional distress could be critical at this point, paliwanag ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Don Alejandro, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay bumalik nang makita niya si Marco. Narinig mo yon? Ligtas ang apo ko sa kabila ng ginawa mo, sigaw niya. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin kailanman. Gusto ko siyang makausap, matigas na sabi ni Marco. Para ano? Para tapusin ang sinimulan mo. May mga tanong ako na kailangan niyang sagutin. Nagtawanan ang mga bodyguard. Pilit siyang itinulak palayo. Sinabi nang umalis ka na. Hindi na nanlaban si Marco. Anong silbi? Sa mga mata ng lahat, siya ang kontrabida. Ang manloloko. Ang ama na muntik nang pumatay sa sarili niyang anak. Pinalabas siya ng ospital. Naupo siya sa isang bench sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Tumingala siya sa madilim na langit, walang bituin. Ganoon ang pakiramdam niya. Isang malawak na kawalan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang gusot na papel. Isa sa mga kopya ng dokumento na ipinakita ni Gabo sa screen na iniabot sa kanya ng isang reporter kanina sa gitna ng kaguluhan. Tinitigan niya ito, binabasa ang bawat linya, ang bawat numero. Pamilyar ang format. Ito ang mga dokumentong ginamit ni Leo sa kanilang internal audit. Ngunit may mga numero na binago. May mga pirma na halatang pineke. At doon, sa pinakailalim ng isang page, napansin niya ang isang maliit na detalye. Isang watermark na napakaliit, halos hindi makita. Isang logo ng isang law firm. Ang dating law firm kung saan nagtrabaho si Gabo bago ito sumali sa Alcantara Corporation. Isang maliit na pagkakamali. Isang bakas na naiwan ng isang taong naging kampante sa kanyang tagumpay. Tinitigan ni Marco ang watermark. Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Hindi pa ito tapos. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang sakit at galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang bago at malamig na emosyon. Determinasyon. Hindi siya ang kontrabida sa kwentong ito. Biktima siya. At si Thea, sa kabila ng lahat, ay biktima rin. Pareho silang mga tau-tauhan sa isang masalimuot na laro. At ngayon, alam na niya kung sino ang manlalaro. Tumayo si Marco. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na muli. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan, ay mayroon ng bagong apoy. Hahanapin niya ang katotohanan. Ibabangon niya ang kanyang pangalan. At babawiin niya ang lahat ng kinuha sa kanya. Simula kay Gabriel de la Cruz. At dito nagtatapos ang makulay at mapusok na kwento ni na Marco at Althea. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa mga lihim na tagpuan sa likod ng tasa ng kape, hanggang sa mga luhang pumatak sa gitna ng isang malaking pagbubunyag, naramdaman namin ang inyong presensya at suporta. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paglalakbay sa mundo ng pag-ibig na sinusubok ng panahon, ng mga kasinungalingan, at ng mga mapait na katotohanan. Nais naming ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa kilig at sakit, kundi tungkol din sa lakas na matatagpuan sa pagpapatawad at sa pag-asang kayang buuin muli ang lahat ng nasira. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin niyo ang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa katotohanan. Na ang tiwala, kapag nasira, ay kayang muling itayo sa pundasyon ng katapatan. At higit sa lahat, na ang bawat isa sa atin, gaano man kalaki ang pagkakamali, ay may karapatang umibig, magpatawad, at bigyan ng pangalawang pagkakataon. Maraming salamat muli sa inyong oras at sa pagbibigay buhay sa kwento ni na Marco at Althea sa inyong mga puso't isipan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kanilang paglalakbay? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga tinig.